Madilim at maalinsangan ang gabi sa Kalakhang, Maynila. Marahang bumubuhos ang ambon, hinahaplos ang nag-iinit na aspalto sa kahabaan ng South Luzon Expressway, patungong timog. Sa isang madilim na bahagi malapit sa exit ng Santa Rosa, may isang tila kahina-hinalang checkpoint. Ang mga sasakyan ay pinapahinto ng walang malinaw na batayan. Mga pulis na nakasuot ng kumpletong uniforme ang nakatayo sa ilalim ng isang pansamantalang tolda. Ngunit, walang opisyal na karatula o patrol car na nakaparada sa paligid. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hinala at ang ilan ay walang nameplate sa kanilang mga uniforme. Isang lalaking nasa katanghalian ang edad na nagmamaneho ng isang 10-wheeler truck ang halatang hindi mapakali. Kumpleto po ang mga papeles ko, sir, sabi niya habang nanginginig na inaabot ang kanyang mga dokumento. Isa sa mga pulis ang tamad na sumuri sa mga ito at umiling. May kulang. Expired na itong rehistro mo. Multa ka ng 10,000 piso kung ayaw mong dalhin ka namin sa presinto, anya. Walang maraming tanong, kinuha ng pulis ang susi ng truck at sinabihan ang lalaki na itabi ang sasakyan. Ganito rin ang sinapit ng napakaraming trooper. Ang ilan ay pilit na pinagbabayad ng cash. Ang iba naman ay pinag-transfer sa isang personal na bank account. Lahat ay nangyayari ng mabilis at walang sinumang lumalaban. Tila wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na magtanong, lalo na ang pumalag. Sa gitna ng pagod at takot, ang tanging hangad nila ay ang makauwi ng mabilis at iwasan ang anumang karagdagang gulo. Bigla, isang malamlam na ilaw mula sa isang dirt bike ang tumanglaw sa di kalayuan. Ang nagmamaneho nito ay palapit ng may matatag na bilis. Isang itim na leather jacket ang bumabalot sa kanyang payat na pangangatawan. Ang kanyang full-face helmet ay sumasalamin sa ilaw ng mga post sa kalsada. Ang malalim at mabigat na ugong ng tambutso nito ay nagpapahiwatig na hindi ito isang ordinaryong makina. Huminto ang motorsiklo sa mismong tapat ng barikada. Sumigaw ang isang pulis, "Hoy, motor! Itabi mo muna yan. E-check natin ang mga papeles mo." Ngunit hindi gumalaw ang rider. Pinatay lamang niya ang makina at dahan-dahang tinanggal ang kanyang helmet. Isang babae pala. Malamig ang kanyang mukha, mahigpit na nakatali ang itim na buhok, at ang kanyang mga mata ay sintalim ng labaha. Sa ilalim ng kanyang itim na jacket, bahagyang nasisilip ang isang bahagi ng camouflage uniform na tatak ng isang elite unit. Kumpleto ang mga papeles ko, pero wala ako rito para magpa-inspeksyon, sabi niya nang walang emosyon. Kalmado ngunit matigas ang kanyang boses. Ang pulis na nagpatabi sa kanya ay ngumisi. Sa tingin mo ba, miss, hindi namin ito teritoryo, tanong nito. Itinaas ng babae ang kanyang kilay. Hindi kayo mga tunay na pulis. At alam ko na itong ginagawa ninyo ay iligal. Nagsimulang mabahala ang ilang pulis. Isa sa kanila ang lumakad palayo, sinusubukang tawagan ang isang tao sa kanyang cellphone. Ngunit humakbang na pasulong ang babae. Kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang jacket ang isang military G na maisagisag ng Scout Rangers na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. Ako si Second Lieutenant Lara Santiago ng Special Forces. At nagsasagawa ako ng isang intelligence mission. Lahat kayo ay nasa ilalim ng aming pagmamanman. Sa isang iglap, bumigat ang tensyon sa paligid. Nagkatinginan ang mga pulis. Walang sinuman sa kanila ang nag-akalang makakaharap sila ng isang miyembro ng Scout Rangers at isang babae pa. Ngunit ang isa sa kanila na may pinakamaayos na uniforme at matangkad na pangangatawan ay sinubukang kontrolin ang sitwasyon. Ginagawa lang namin ang aming tungkulin, ma'am. Huwag na kayong makialam. Tinitigan siya ng masama ni Lara. Tungkulin? Kaninong utos? Nasaan ang mission order? Anong unit? Lahat ng opisyal na checkpoint ay dapat nakatala sa provincial headquarters. Pero wala ang mga pangalan ninyo sa ulat ngayong araw. Hindi kayo nagtatrabaho, nangingikil kayo ng mga mamamayan. Sandaling katahimikan. Maya-maya ay may narinig na ugong ng isa pang makina mula sa malayo. Isang itim na gisigu ang dahan-dahang papalapit sa kanila. Bahagyang umiti si Lara. Dumating na ang mga kasama ko. Tingnan natin kung sino ang unang tatakbo ngayong gabi. Dahan-dahang huminto ang itim na ghi sa likuran ng dirt bike ni Lara.
Bumukas ang pinto sa gilid at isang lalaking naka-dark suit ang bumaba, may dalang military-grade tablet na naka-biometric lock. Nilapitan niya si Second Lieutenant Lara at ibinigay ang aparato ng walang imik. Tinanggap ni Lara ang tablet at hinaplos ang screen gamit ang kanyang fingerprint. Agad na nagbago ang display. Isang hilera ng mga larawan, pangalan, at criminal records ng ilan sa mga pulis na nakatayo, hindi kalayuan sa kanya ang lumitaw. Ang mga pangalan ninyo ay lumalabas sa database ng Camp Crime. Mga suspect sa pang-aabuso sa kapangyarihan, pangingikil, at iligal na operasyon sa loob ng 3 buwan, sabi ni Lara habang diretsong nakatingin sa isa sa mga pulis na may ranggong police staff sergeant. Hindi lang kayo mga kriminal, dinudungisan ninyo ang pangalan ng institusyon. Nagsimulang hindi mapakali ang ilan sa mga peking pulis. Ang isa sa kanila ay dahan-dahang umatras, sinusubukang tumakas papunta sa madamong bahagi sa gilid ng kalsada. Ngunit bago pa man siya makatakbo, isang malakas na ilaw mula sa SGU ang bumukas na siyang nagpatigil sa kanyang paggalaw. Mula sa loob ng AC, 2 lalaking matipuno ang katawan ang bumaba, may dalang standard issue na rifle ng D, ngunit hindi ito nakatutok. Sapat na bilang babala. Huwag nang subukang tumakas. Nakasara na ang perimeter, sabi ng isa sa mga lalaki. Kung gusto niyo pang mabuhay ng payapa, umupo kayo ng tahimik, tanggalin ang inyong mga vest, at isuko ang inyong mga armas. Ang boses niya ay walang emosyon ngunit puno ng bigat. Nagsimulang magpanik ang mga pulis. Ang isa sa kanila ay dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay, ngunit may isang nagmatapang. Isang pulis na may ranggong police master sergeant ang biglang bumunot ng baril mula sa ilalim ng kanyang vest. Itinutok niya ito kay Lara, ngunit bago pa man niya makalaboso ang gatilyo, isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang kamay mula sa gilid. Mabilis na kumilos si Lara, hinampas ang pulso ng kalaban at pinabagsak ang baril sa lupa. Pagkatapos ay ipinilipit niya ang braso ng pulis sa kanyang likuran at ibinagsak ito sa aspalto gamit ang isang malinis na teknik. Police Master Sergeant Dalisay, nangunguna sa aming listahan. 3 ulat ng pangingikil, isang hinala ng pagkakasangkot sa pagpapakalat ng droga, bulong ni Lara habang tinatapakan ang balikat ng lalaki. Dito nagtatapos ang laro mo. Umungol ang lalaki sa sakit, ngunit hindi na nangahas pang lumaban. Ang iba pang mga peking pulis ay nagsimulang mataranta at nawalan na ng tapang. Ang ilan ay sinubukang magpakahinahon, ngunit ang kanilang mga mata ay wala ng buhay. Hindi nila inasahan na mahuhuli sila ng isang babaeng sundalo at ng isang lihim na team mula sa elite forces. Isang pangalawang SGU ang dumating mula sa kabilang direksyon. Sa pagkakataong ito, ang bumaba ay 2 tao mula sa Provost Marshal ng Militar at isang opisyal mula sa Integrity Monitoring and Enforcement Group, IMEG, ng Walang paligoy-ligoy, agad nilang binuksan ang kanilang documentation camera at sinimulang itala ang pagkakakilanlan ng lahat ng tauhan sa lokasyon. Ako si Police Lieutenant Colonel Ronaldo mula sa IMEG. Lahat ng sangkot dito ay dadalhin sa Internal Affairs. Ito ay isang joint operation ng iba't ibang ahensya. Lahat kayo ay lumabag ng mabigat, sabi ng lalaki ng may diin habang ipinapakita ang isang opisyal na mission order. Itiniklop ni Lara ang kanyang mga braso at tiningnan ang mga pulis na hindi na makagalaw. Hindi pa tayo tapos. Ito pa lang ang unang lokasyon. May 3 pang illegal na checkpoint ngayong gabi at pupuntahan natin sila isa-isa. Sisiguraduhin natin ngayong gabi ang katapusan ng lahat ng pangingikil sa ngalan ng Estado. 30 minuto matapos ang unang pagsalakay, ang joint team ay tumulak na patungo sa susunod na lokasyon. Sa pagkakataong ito, sila ay patungo sa isang crossing sa lugar ng Muntinlupa. Ayon sa ulat ng intelligence, ang lugar na ito ay ilang beses nang ginamit para sa mga peking checkpoint na ang target ay mga kabataang motorista. Si Second Lieutenant Lara ay nakaupo sa loob ng AC, binubuksan ang isang digital map at minamarkahan ang mga coordinate ng target. Dito, patay ang mga GICS camera pagsapit ng gabi. Matalino sila, alam nila kung kailan magkakaproblema ang network, pero mas matalino tayo, sabi niya habang bahagyang ngumingiti. Sa tabi niya, ipinakita ng isang military operator ang mga kuha mula sa isang surveillance drone. Mula sa screen ng drone, makikita ang 6 na taong nakauniporme ng pulis na nagpapahinto ng mga sasakyan.
2 motorsiklo ang kinumpiska at isang batang trooper ang sinuntok dahil sa pagtangging magbigay ng pera. Isa sa kanila ang kitang-kitang ibinubulsa ang ilang pirasong pera sa isang maliit na bag. Masyadong kampante. Akala nila walang makakapansin sa kanila sa ganitong oras ng gabi, sabi ni Lara. Huminto ang AC mga 200 metro mula sa lokasyon. Tahimik na bumaba ang team at kumalat sa isang pincer formation. Sa pagkakataong ito, hindi na nagdisgis si Lara. Lumabas siya ng sasakyan na suot ang kanyang kumpletong Scout Ranger uniform. Malinaw ang kanyang ranggo sa dibdib. Ang kanyang combat boots ay lumapat sa lupa. Ang mainit na hangin ng gabi ay tila lumamig dahil sa kanyang presensya. Ilang residente na naantala sa checkpoint ang nagsimulang mapansin si Lara mula sa malayo. Hindi sila sigurado kung sino ang babae, ngunit ang kanyang paglakad ay puno ng kumpiyansa. Isa sa mga peking pulis ang lumingon sa direksyon ni Lara. Kumunot ang kanyang noo. Sino iyon? Mukhang hindi taga rito, bulong niya. Ngunit bago pa man siya makakilos, umalinggaw ang sigaw ni Lara. Ibaba ang inyong mga armas. Ito ay isang opisyal na operasyon. Kayo ay lumalabag sa batas, malakas niyang sigaw. Ang kanyang boses ay nagpayanig sa katahimikan ng gabi. Nagulat ang mga pulis. 2 sa kanila ang kusang umatras at isa ang agad na tumakbo. Ngunit ang iba ay nagtangkang itutok ang kanilang mga armas, ngunit halatang natataranta at hindi handa. Isang pulis na may ranggong police lieutenant ang sumigaw, kami ay mula sa Muntinlupa City Police. Sino ka para magdala ng mga sundalo rito? Huwag kang basta-basta nag-aakusa. Dahan-dahang lumapit si Lara, muling ipinakita ang kanyang militarity. Scout Ranger at hindi ako nag-aakusa. Nagdadala ako ng ebidensya. Itinaas niya ang tablet na nagpi-play ng live footage mula sa drone. Malinaw na nakikita ang pulis na nanuntok ng motorista at kumukuha ng pera. Kumalat ang panik. 2 sa kanila ang nagbagsak ng kanilang mga batuta at iwinagayway ang kanilang mga kamay bilang pagsuko. Ngunit ang lieutenant ay sinubukang tumakas sa isang maliit na eskinita sa gilid ng kalsada. Hindi na naghintay ng utos si Lara. Hinabol niya ito. Ang kanyang katawan ay mabilis na gumalaw sa pagitan ng mga pader at sasakyan. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagawa niyang harangin ang lalaki at sipain ang tuhod nito hanggang sa ito'y mapaluhod. Huwag na huwag mong iisipin na makakatakas ka sa batas, bulong ni Lara habang pinupusasan ang mga kamay ng salarin. Sa likuran niya, nahuli na ng mga miyembro ng joint team ang 5 pa. Ang mga saksi sa paligid ay nagsimulang mag-video gamit ang kanilang mga cellphone, at mabilis na naging viral ang video sa social media. Ilang residente ang napaiyak, sa wakas, may nagmalasakit na, sabi ng isang ginang na nagmamaneho ng habal-habal. Hindi sumagot si Lara. Tinitigan lamang niya ang mata ng ginang at tumango. Sa kanyang isipan, alam niyang 2 lokasyon pa lang ito, at may isa pang lugar na mas mapanganib. Ang pangunahing pugad ng sindikato. 2:00 ng madaling araw nang pumasok ang itim na FE ng joint team sa isang lumang industrial zone sa gilid ng Santa Rosa, Laguna. Tahimik ang mga kalsada, tanging ang malamlam na ilaw ng mga poste ang kasama sa gabi. Sa isang punto, huminto sila sa harap ng isang maliit na karinderya na mukhang ordinaryo. Ang gusali ay lumana, kupas na ang pintura, at may nakasulat sa karatula na karinderya ni Mang Cardo, bukas 24 oras. Ngunit alam ni Lara na sa likod ng simpleng itsura nito ay nagtatago ang pangunahing headquarters ng sindikato ng mga iligal na checkpoint na matagal nang nagpapahirap sa mga motorista. Ang impormasyon mula sa isa sa mga nahuling pulis kanina ay nagsabing dito ang sentro ng koordinasyon. Dito kinokolekta at pinaghahatsian ang pera mula sa kanilang operasyon. Team Alpha, kumalat sa kanan at kaliwa ng gusali. Huwag magpakita. Team Bravo, standby sa likod na pinto, utos ni Lara sa pamamagitan ng isang maliit na radyo sa kanyang balikat. Siya mismo ay nagmamanman mula sa likod ng isang halamanan kasama ang 2 operator. Sa kanyang kamay, isang tablet ang sumusubaybay sa mga signal ng komunikasyon mula sa loob ng karinderya. 5 aktibong signal ang nakita, ibig sabihin ay may 5 tao sa loob. Bigla, isa sa mga signal ang mabilis na gumalaw patungo sa likod na pinto.
Mabilis! Isang target ang sinusubukang tumakas, sigaw ni Lara. Hindi nagtagal, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa likuran. Isang miyembro ng Team Bravo ang matagumpay na sumakote sa suspect, bago pa man ito makalayo. Sa harap, dahan-dahang lumapit si Lara. Maingat niyang binuksan ang pinto ng karinderya. Ang amoy ng panis na kape at usok ng sigarilyo ang sumalubong sa kanya. Sa loob, 4 na lalaking nakauniporme ng pulis ang nakaupo sa paligid ng isang mesa na puno ng cash, mga baril, at ilang folder ng dokumento. Lahat sila ay natigilan, napako ang tingin sa pagpasok ni Lara ng may buong kumpiyansa. Busog na ba kayo sa paglalaro ng hulidap? Tanong ni Lara ng malamig. Isa sa kanila, na may ranggong police major, ay tumayo at hinampas ang mesa. Sino ka sa tingin mo? Pupunta ka rito na parang isang preman, dala-dala ang mga sundalo mo, sigaw niya. Ngunit bago pa man siya makalapit, itinutok ni Lara ang kanyang baril sa sahig at nagpaputok ng isang beses. Ang tunog ng putok ay umalingaw at gumulat sa lahat ng nasa loob. Hindi ako preman. Ako ang estado, at ikaw ang kriminal na nakauniporme, sabi ni Lara habang matalim na nakatingin. Hindi na nakagalaw ang mga suspect. Ang isa sa kanila ay agad na itinaas ang kanyang mga kamay. Maputla ang kanyang mukha. Huwag po kayong mamaril. Nakikisama lang po ako. Inutusan lang pagmamakaawa niya. Nilapitan siya ni Lara at marahang sinampal ang mukha ng lalaki. Inutusan ni Nino. Nitong si Major Yuson. Tiningnan ni Lara ang lalaking may pinakamataas na ranggo sa silid. Ngumisi si Major Yuson. Kung sa tingin mo ako ang utak nito, nagkakamali ka. At bahagya siyang tumawa. Mga piyesa lang kami. Ang mga tinitira ninyo ay nasa ibabaw lang. Marami pang mas mataas sa amin. Naningkit ang mga mata ni Lara. Kung ganoon, kailangan ko talagang umakyat pa ng mas mataas. Lumingon siya sa likuran at nagbigay ng senyas. Pumasok ang joint team at sinimulang halugugin ang lugar. Sa loob ng isang drawer ng karinderya, natagpuan ang isang listahan ng mga pangalan na nagbibigay ng lingguhang tara, ilang kahina-hinalang bank account, at isang flash drive na naglalaman ng mga recording ng usapan. Habang dinadala ng tactical vehicle ang mga suspect, tumayo si Lara sa labas ng karinderya, nakatingin sa langit na nagsisimula ng magliwanag sa silangan. Malapit ng mag-umaga, ngunit para sa kanya, ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang malaking digmaan na matagal nang nakatago sa likod ng mga uniporme at posisyon. Kinagabihan, ang hangin sa Esis Bayangan, isang semi-permanenteng presinto sa hangganan ng Laguna at Cavite, ay kakaiba. Ang maliit na gusali na ito ay matagal nang naging ligtas na kanlungan para sa isang kumpanya ng mga tiwaling pulis na direktang sangkot sa network ng iligal na checkpoint. Pakiramdam nila ay hindi sila magagalao dahil matagal na silang pinoprotektahan ng mga matataas na opisyal na may direktang koneksyon sa itaas. Ngunit sa gabing iyon, nayanig ang kanilang kapayapaan sa balitang, sinalakay ang karinderya na headquarters natin. Huli si Major Yuson. Si Lara Santiago, tinutugis niya lahat ng lokasyon. Mabilis na kumalat ang balita sa kanilang internal radio. Tumindi ang tensyon. Ang mga pulis na dati pinagtatawanan ang batas ay nagsimula ng hindi mapakali. Ang ilan sa kanila ay agad na nag-impake ng kanilang mga gamit, sinunog ang mga dokumento, at nagpalit pa ng mga gift card. Ngunit huli na ang lahat. 4 na light armored vehicle ng DFI ang dumating mula sa 2 direksyon ng walang sirena, ngunit may malalakas na ilaw at mabilis na pagkilos. Ang joint team mula sa Scout Rangers, Provost Marshal ng VE, at IMEG ay bumaba sa isang combat-ready formation. Sa unahan ng pormasyon, si Second Lieutenant Lara ay humakbang ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa maliit na gusaling kulay abo na ngayon ay naging huling pugad ng mga duwag na nakauniporme. Lahat ng tauhan, lumabas na may mga kamay sa ibabaw ng ulo. Ito ay direktang utos mula sa Chief of Staff ng IHI at sa hepe ng IF. Ang boses ni Lara ay sumabog mula sa isang megaphone. Ngunit walang tugon. Sa halip, narinig ang tunog ng isang patrol motorcycle na pinaandar mula sa likod ng gusali. Ilang pulis ang sinusubukang tumakas. Bravo, harangin sa hilaga. Alpha, bantayan ang kanlurang gate, sigaw ni Lara.
Isang warning shot ang pinakawalan sa ere. Mga sigaw at tunog ng mga nababasag na bagay ang narinig mula sa loob ng presinto. Isang buong kumpanya pala. Mahigit 20 tauhan ang nagtatakbuhan, tinatapon ang kanilang mga vest at armas, at may ilan pa na gumagapang palabas sa isang drainage canal sa likod. Isang pulis na may mataas na ranggo ang tumatakbo habang hinihila ang isang maletang puno ng pera. Hindi niya namalayan na ang isang drone camera ay nagre-record na ng bawat galaw niya. Nang malapit na siyang makalusot sa kalsada sa likod, hinarang siya mismo ni Lara. Tama na ang takbo, sabi niya habang nakatutok ang baril sa lupa. Huwag mo akong piliting bumaril. Nanginginig na binitawan ng lalaki ang maleta at lumuhod. Naghahanap buhay lang kami, ma'am. Ganito na ang sistema galing sa itaas. Mga paalang kami, sabi niya ng pautal-utal. Ngunit umiling lang si Lara. Kung alam mong mali, bakit ka nagpatuloy? Pinopusasan niya mismo ang lalaki. Samantala, dose-dose ng iba pang mga pulis ang nasukol na. Ilan ang napabagsak dahil sinubukang lumaban, ngunit walang nabaril. Lahat sila ay nahuli ng buhay na may kumpletong dokumentasyon para sa pangangailangan ng military at police ethics trial. Ilang residente na matagal ng takot magulat ang nagsimulang lumapit mula sa malayo. Nasaksihan nila mismo kung paano ang mga taong dating nangingikil sa kanila ay nakaluhod na ngayon sa lupa, nakaposas ang mga kamay. Isang matandang trooper ng jeep ang bumulong, sa wakas, may naglakas loob na lumaban. Tumayo si Lara sa gitna ng bakura ng presinto. Basang-basa ng pawis ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi natitinag. Huwag na huwag ninyong paglalaruan ang tiwala ng taong bayan, bulong niya sa sarili. Sa gabing iyon, isang buong kumpanya ng mga kriminal na nakauniporme ang bumagsak, hindi dahil sa gyera, kundi dahil sa katapangan ng isang babaeng sundalo at sa katarungang hindi nabibili. Ilang oras matapos ang pagsalakay sa FF Bayangan, si Second Lieutenant Lara at ang kanyang team ay bumalik sa isang temporary command post sa isang Joint Military Police Headquarters. Ang mga datos mula sa flash drive, tablet, at mga TV recording ay paulit-ulit na pinanood. Ngunit isang pangalan ang patuloy na lumalabas sa lahat ng usapan, mga ulat ng itara, at mga pag-uusap sa pagitan ng mga pulis, Colonel. Si Police Colonel Gregorio de Magiba ay isang pangalan na matagal ng usap-usapan sa mundo ng intelligence. Kilala siyang malinis sa papel, ngunit puno ng madidilim na tsismis sa labas. Marami ang naniniwala na siya ang pangunahing arkitekto ng network ng iligal na checkpoint. Nag-uutos mula sa malayo, tinitiyak na ang kanyang mga tauhan ay nakakakuha ng kanilang bahagi at nananatiling ligtas sa likod ng kanyang mesa. Tinitigan ni Lara ang screen ng may malamig na mukha. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa kanya, pero hindi siya tanga. Hindi natin siya mahuhuli sa pamamagitan lang ng mga recording o dokumento. Kailangan natin ng visual na ebidensya. Kailangan natin siyang mahuli sa akto, sabi niya. Sumang-ayon ang kanyang team. Ito ang magiging pinakamapanganib na operasyon dahil ang kanilang target ay may access sa lahat ng uri ng proteksyon sa ilalim ng batas. Sa tulong ng Cybercrime Division, nalaman ng team na si Colonel de Magiba ay dadalo sa isang lihim na pagpupulong sa gabing iyon sa isang marangyang bahay sa Ayala, Alabang. Ang kunwaring dahilan ay isang key coordination meeting sa pagitan ng mga sektor, ngunit sa katotohanan, ito ang paghahati-hati ng kita mula sa mga iligal na checkpoint, paliwanag ng isang miyembro ng Intel. Bumuo ng plano si Lara para sa isang infiltration. Hindi siya papasok sa opisyal na paraan. Magpapanggap siyang isang liaison officer mula sa isa sa mga teritoryo kung saan nanggagaling ang itara na sinadyang ilik kanina. Ang kanyang pagpapanggap ay alam lamang ng 3 tao, kabilang ang isang pinagkakatiwalaang opisyal ng IMEG. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, si Lara ay lumitaw na may ibang anyo. Nakaitim na blazer, nakalugay ang buhok at may suot na salamin. Walang mag-aakala na ang eleganting babaeng pumasok sa bahay na iyon ay isang opisyal ng Scout Rangers. Dala niya ang isang maliit na briefcase na naglalaman ng peking pera at isang hidden camera. Sa loob ng silid, ang kapaligiran ay relax ngunit puno ng intriga. Si Colonel de Magiba ay nakaupo sa dulo ng isang bilog na mesa, nakangiti habang hawak ang isang mamahaling tabako.
Tumatanggap siya ng mga ulat mula sa ilang mga opisyal at isa-isang binubuksan ang mga briefcase. Nang ilagay ang briefcase ni Lara sa kanyang mesa, tumango siya ng may kasiyahan. Maganda ang resulta sa silangang rehiyon. Ano ng pangalan mo, Miss? Tanong ni Colonel Key na may kaswal ngunit mapaghinalang tono. Bahagyang umiti si Lara. Diana po, bagong itinalaga para palitan ang dating coordinator. Nagsalita siya ng mahinahon na aayon sa kanyang papel. Ang kamera sa kanyang kwintas ay nagre-record ng bawat segundo. Ngunit bigla, isa sa mga lalaki sa silid ang matalim na tumingin kay Lara. Nakilala niya ang mukha ni Second Lieutenant Lara mula sa viral video ng mga pagsalakay. Teka, hindi ba't siya yung kahapon? Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, tumalon si Lara mula sa kanyang upuan, pinabagsak ang dalawang lalaki gamit ang mabilis na teknik. Lahat kayo, huwag gagalaw. Ito ay isang raid, sigaw niya habang sinisipa ang mesa hanggang sa magkalat ang mga briefcase. Sa loob ng ilang segundo, sumugod ang joint team mula sa iba't ibang bahagi ng bahay. Nagpanik ang mga suspect, may ilan na sinubukang tumakas sa balkonahe, ngunit lahat sila ay napigilan. Sinubukan ni Colonel de Magiba na tumakas sa isang pasilyo sa likod. Ngunit si Lara ay nakatayo na sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang baril ay nakatutok mismo sa noo nito. Tapos na ang laro mo, sabi niya ng may diin. Itinaas ni Colonel G ang kanyang mga kamay, ang kanyang mukha ay hindi na nakangiti. Alam niyang sa pagkakataong ito, hindi na niya kayang manuhol o maglaho tulad ng dati. Sa gabing iyon, ang marangyang bahay sa Ayala Alabang ay naging lugar ng pagbagsak ng hari ng sindikato ng mga iligal na checkpoint. Nagsimulang dumating ang mga media. Isa-isang dinala ang mga suspect sa mga sasakyan ng pulis. At sa gitna ng liwanag ng mga kamera, si Second Lieutenant Lara ay tumayo ng may taas noo. Pinapatunayan na ang batas ay maaari pa ring manaig kahit na kailangang kalabanin ang agos mula sa loob mismo ng sistema. Pagsapit ng umaga, dahan-dahang sumilip ang araw mula sa likod ng mga puno habang si Lara ay nakatayo sa grounds ng Camp Aguinaldo. Ang kanyang uniforme ay maalikabok pa, pagod ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Sa paligid niya, nagtipon na ang pambansang media para sa isang malaking press conference tungkol sa pagbuwag sa sindikato. Ang Chief of Staff ng EHI at ang HEP ng EHI ay personal na dumalo. Si Colonel de Magiba at dose-dosenang iba pang pulis ay naaresto na. Lahat sila ay nasa mabuting kalagayan, walang kahit isang bala na ginamit. Ito ay isang malaking karangalan. Ang operasyon na kinasangkutan ng militar, IMEG, at Joint Intelligence ay matagumpay na nagbuwag sa isang network na matagal nang nagpahirap sa mga ordinaryong mamamayan. Sa kanyang talumpati, hayagang binanggit ng Chief of Staff ang pangalan ni Lara. Ipinakita ni Second Lieutenant Lara Santiago na ang katapangan at integridad ang pangunahing sandata sa pagharap sa kaaway mula sa loob. Ipinagmamalaki namin siya. Ipinagmamalaki siya ng bansa. Umalingaw ang palakpakan. Ngunit yumuko lamang si Lara. Ayaw niyang masyadong mapansin. Matapos ang opisyal na seremonya, umupo si Lara mag-isa sa likod ng isang gusali. Binuksan niya ang isang maliit na talaan mula sa kanyang bulsa. Mga pangalan ng mga biktima na dating nagulat sa kanya nang hindi nagpapakilala. Isang trooper ng jeep, isang rider ng habal-habal, isang estudyante at maging isang ina. Lahat sila ay nakaranas ng pang-aapi mula sa unipormeng dapat sana ay nagpoprotekta sa kanila. Bigla, isang lalaking nasa katanghalian ang edad ang lumapit sa kanya. Ma'am Lara, isa po ako sa mga biktima. 2 buwan na ang nakalipas, pinilit po akong magbayad dahil daw peke ang rehistro ng motor ko, kahit kompleto ang papeles. Ngayong araw, napanood ko po ang balita at gusto ko lang pong magpasalamat. Nanginginig ang kanyang boses. Tumayo si Lara at kinamayan ang lalaki. Salamat po dahil hindi kayo tumigil maniwala na mananaig pa rin ang katarungan. Ang kanilang mga ngiti ay simple ngunit malalim. Sa mata ng lalaki, si Lara ay hindi lamang isang sundalo. Siya ay isang simbolo na hindi papatay ang pag-asa. Ilang araw pagkatapos, ang mga video recording ng operasyon ay ipinalabas sa pambansang telebisyon. Ang eksena kung saan isang buong kumpanya ng mga pulis ang nagtatakbuhan,
mula sa kanilang presinto ay naging viral at nagbunsod ng isang malaking diskusyon tungkol sa reforma sa institusyon. Ngunit higit pa roon, ang pangalan ni Lara ay lumitaw bilang isang inspirasyon. Isang babaeng sundalo na humarap sa panganib na hindi nakauniporme at nanatiling matatag. Ngunit, tinanggihan ni Lara ang lahat ng alok para sa panayam. Ayaw niyang maging isang celebrity. Sundalo po ako. Nagtatrabaho ako hindi para purihin, kundi para masigurong ligtas ang pakiramdam ng mga mamamayan, sabi niya sa nag-iisang kote na lumabas sa isang pahayagan. Sa pagtatapos ng linggo, bumalik si Lara sa kanyang barracks. Maayos niyang inilagay ang kanyang armas at uniporme at umupo habang nakatingin sa kalangitan ng gabi. Alam niyang marami pang ibang kaaway, marahil mas mapanganib, mas nakatago. Ngunit alam din niya na hanggat mayroong kahit isa